Starring Dr. Husay. Dr. Husay. Dr. Husay. Dr. Noel Husay. Laksamana. Okay, welcome back. Once again, here's Dr. Noel Husay Laksamana. At magandang umaga po muli sa inyo. At may mga kaibigan tayo all the way from Bacolod nakikinig. Si Aida at si Ann Torreses nakikinig sila. Happy listening sa inyo dyan. Doktora, may tanong dito. When I was pregnant, nagkaroon po ng protein yung aking ihi. May epekto ba ito na matagal? Kasi malaki na yung aking anak at wala naman akong nararamdaman ngayon. Kailangan ba? Inday. Yung sa buntis po kasi, minsan po mahirap pong mag-diagnose din ng kidney problem at sa buntis. Pero na lang po kung mataas ang creatinine. So, kung normal ang creatinine at may protina sa ihi, marami po kasing dahilan, hindi lang po sa bato. Una po dyan, kung high blood po siya, pwede po eclampsia, pre-eclampsia po ang problema natin. So, may proteinuria yun, di ba? Opo, proteinuria. So, hindi lang po talaga bato ang problema. Systemic talaga. Opo. So, it would be good for you to see an obstetrician then. Opo. Sa ganyan po na kung nanganak na po siya, mas maganda po maulit yung urinalysis. Ayun, urinalysis. At malaki tingnan naman natin yung kung may bata. protina pa rin po. Yes, May question si DJ Tom. Doc, may nag-text din po sa Opo. akin. Kala ko sabihin nyo kanina, when I was pregnant, I don't know who the father was. Joke lang. Ito sabi niya, DJ, patanong naman yung guest doctor nyo, anong pagkakaiba ng dialysis at yung sakit ni Gary B na may tinutusok sa chan injection? If I'm not mistaken, yung kay Gary B, he's diabetic. Opo. Insulin yata yun. Insulin po yun, hindi po siya on dialysis. Walang Gamot po yung kinalaman. kay Gary B. Ayan. Alright. He's curious. Siguro he's a big fan of Gary B. Doc, yung bang pag-exercise makakabawas din ng chance magkaroon ng dialysis? Kasi border po yung tatay ko. Pinag-exercise daw at malesen yung sugar. Baka borderline. Border Baka medyo mataas po siguro. Nakakatulong ba yung exercise? Nakakatulong po ang exercise po. Hindi po talaga sa creatinine, is more on sa pag-lose ng weight po Or siguro sa sugar, no? Sugar na rin po, and at the same time, kung mag-lose ka ng weight, yung blood pressure, mas malaki ang possibility na bumaba din po ang blood pressure na makakatulong po sa pag-correct po ng creatinine. Si Alwin. Sabi ni Alvin, Doc, yung stones na naalis na, pwede ba bumalik Opo. sa kidneys, ano? Opo, bumabalik po yan. So, hindi ibig sabihin po na nagka-stones po kayo, naalis, hindi nababalik. So, magkamali lang po kayo ng pagkain, bumalik po kayo sa vision nyo, at sa maaalat, babalik po yan. Yan, sabi ni Doc, yung bang paglabo ng eyes, yan, tama, na merong sakit sa bato, bakit sama-sama? Ayun, yun yung sinagot namin kanina, Mang Fred, ano? Si Fred Vasquez ay may diabetes. At yung pong diabetic retinopathy, kadalasan po ay kasabay na rin nung pagkakaroon ng diabetic nephropathy. Apa. Oo, so, ano ba nangyayari sa ugat ng tao may diabetes? Gaya nga nung nabanggit before, ang tao may diabetes kasi yung mga ugat ay madaling tumanda. Apa. Na-accelerate yung aging process niya at yung degenerative changes na tinatawag. Yung mga maliliit na blood vessels, nasisira yung lumen, madaling mag-break, madaling mag-leak, madaling mag-clog. So pag nagka-clog po yan, nasisira na yung circulation ng yung pagbibigyan nila ng oxygen at saka ng nutrition ay hindi na na-deliveran. So nasisira na yung tissues na nandun. At sa mata, ganun din sa bato, yung protina na at saka yung mga intravascular fluid na nasa loob lang ng maliliit na blood vessels ay naglilik at lumalabas. So, nagiging abnormal na po ang circulation. And when that happens, dumarating na yung mga problema like hemorrhages, bleeding, exudation, membrane formation sa mata. At sa kidneys, very similar din naman changes. So, Doc, meron pong gamot na tinatawag na Solodexide. Nakakatulong ba yun? At how does it work? Ang nagtatanong siya, Agnes Ferrer, yun. Kasi naka-Solodexide si tatay.
Yung Solodexide po kasi is more on sa mga ugat po yan para po makaiwas po sa pagbabara din po So para po yung circulation po is mas maganda. Yung circulation po sa kidney, mas maganda po. Tanong niya, wala bang mas mura? Yung sa Solodexide po kasi Mahal kasi, depende no? po kasi kung ano po ang dahilan ng bakit po binigay. Pero sa diabetes po, ang pinakamura po talaga dyan is kahit po aspirin lang. Para pampalabnaw. Pampalabnaw lang po ng dugo. So, yun po ang pinakamura. Pero na lang po, kung meron po kayong history ng ulcer, Ang problema lang sa aspirin kasi kung merong retinopathy, madaling magdugo. Yun lang po, Kanya hindi madaling namin magdugo. masyado binibigay sa mata yun kasi it can... mag-cause po ng Oo. hemorrhages. Pero sa kidneys, nakakatulong din yung Nakakatulong Solodexide. po. Oo. So, yun po ano. So, sabi nila, nagiging smooth daw yung lumen, yung pinakaloob ng maliliit na blood vessels natin para mas maganda yung daloy ng dugo. Marites Te, sabi niya, Doc, isa na lang po yung kidney ng brother ko kasi dinonate niya sa papa bago siya namatay. May risk din ba na magkaroon ng sakit sa bato si Kuyang? Yung risk po sa mag-acquire ng sakit sa bato is same po sa pasyente sa tao na may dalawang bato. Parehas lang po. So, pwede rin magkaroon ng... Pwede po siya. Kasi, halimbawa po, kahit dalawa po ang bato nyo, pero mabisyo po kayo, mahilig kayo sa maalat, hindi kontrolado ang sugar, magkakaroon pa rin po kayo ng sakit sa bato. Ganon din po lalong-lalo na kung isa lang ang bato niya. At saka, diabetic eh. So, yung tendency magkaroon diabetes ng brother mo is there because of the family history. Family history, hindi po dahil sa isa lang ang bato niya. Yeah, it's there. It's under your skin. Kasama nasa balat niya. Ito, may tanong si DJ Tom. Okay, I got one more text question here, Doc. Sabi niya, dati po may nagsabi sa akin na lahat naman daw po tayo nagkakaroon ng bato. It's a matter of yung iba lang lumalaki dahil sa wrong diet. How true po ito? Totoo po ba ito? Baka maling maling idea. Ayun, idea pala 'yon. Okay. Hindi po kasi lahat po pwedeng magkaroon po ng kidney stones, pero hindi po lahat nagkakaroon ng kidney stones. Meron po kasi talagang prone talaga na magkaroon ng kidney stones, yung mga tinatawag nating stone formers. Opo. So may mga ibang pasyente naman na hindi stone formers, ang problema naman po is more on sa diet. So, hindi Sa po, kinakain sa nila. kinakain. Opo. May mga hindi lang po talagang binayaan na maganda po ang kidney function. Katulad po ng I mga see. stone formers po talaga na kahit maganda po ang dieta niya, kahit maggulay lang po or isda, talagang magkakaroon pa rin ng bato. Yun nga lang po, ina-advise pa rin po namin na yung mga dieta is more on sa isda at gulay kahit stone formers. Kasi po, kung hindi po mag-iingat sa dieta, lalaki po lalo yung stones. Yung I see. maraming, kung mahilig ba sa karne, mas mataas ang chance. Opo, may mas mataas pa rin po ang chance kung mahilig po sa karne, lalo po ng baboy at ang baka. Kasi po, ito pong baboy at baka nagiging uric acid po to eh. Opo. So pag mataas po ang uric acid, mas malaki ang tendency Double B yun Opo. Baboy and Kasi isang kasama namin dito na DJ ay Double B. DJ Double B. Bali po pala yung sa organ natin, parang tao lang din yan eh, no? May kanya-kanyang karakter, may kanya-kanyang merong madaling mag-form, merong madaling hindi. Parang sa physical na anyo may gwapo, may pogi, may pangit. May gwapo, meron mas gwapo, ano? Yeah. Ayan. Okay. Saka merong gwapo at merong swerte. Saan ka ba doon? Swerte lang. Swerte na. Ganun. Okay, sabi ni Vivian Morales. Doc, yung neighbor ko, nagpa-opera po ng bato. Lumabas, hindi naman bato kasi parang buhangin lang. Is it possible na kinukulam lang siya? Yung sa kulang po kasi hindi po ako masyado naniniwala po. Pero dun sa stones po kasi, yung tinatawag po na buhangin, yung bato pa rin po yan pag nagbuo-buo po eh. Pwede lang po kasi nadurog. Nadurog lang. Ganyan. Opo. Akala buhangin. Hindi Pero po totoo yung kulam, huwag kayo maniwala. Actually, mangkukulam na yan. Tagal na namin nagpapahanap ng mangkukulam, doktora eh. Kanya lang, wala pang nagvo-volunteer. Kahit yung mga multo, kapre, tikbalang, hanggang ngayon wala naman tayo nakikita. Si Fred. Doc, this is Fred again. Pa-ask yung anong magandang herbal para hindi mag-form ng bato. Is it true? Kasi yung aking kuya, dati pinainom ng gamot, pinagbawalan siyang kumain ng maraming gulay. Bakit ganon? Sabing ganon. Sa part
ko po at sa mga pag-aaral ko po, actually maganda po ang gulay. More on nang dapat po less sa meat, red meat. Pero sa herbal po, ang i-recommend ko po is sambong. So, sambong. May mga pag-aaral po talaga na maganda po ang sambong. So sa sambong po kasi, kung ang pinaka mode of action po nito is pinapaganda po yung flow ng pag-ihi. So yung daloy ng ihi. Daloy ng ihi po. Baka makatulong sa atin to, no? DJ Tom. Yes, Doc. Sambong. So how do you take it? Ang usually po is 10 piraso po ng dahon po eh. Ilalagay, ipapakuluan po sa mga isang baso ng tubig po. Parang tea. Parang gagawin na po tea. Tapos yun po yung iinumin. Pero bukod po sa sambong po kasi, ang pinaka-importante po dyan is yung tubig. Lakasan po ang pag-inom po ng tubig. Kailangan po, lalo na kung meron po kayong risk na magkaroon ng stones at meron po family history, dapat po ang tubig niyo is 2 hanggang 3 litro sa isang araw. 2 to 3 liters. 2 to 3 liters po a day. So yung 8 glasses kulang yun. Kulang po yan. Kulang. So 2 to 3 liters. I'll take note of that. Yeah? Hoy, sabi ni Risa Marquez, Doc, yung pag-inom ng coffee kasi I love coffee. I drink up to 8 cups a day. Oh, dami niyan ha. I really love it. May side effect ba? Kasi natatakot ako baka mauwi sa dialysis. Yung coffee naman po kasi, depende din po kasi sa uric acid level. Yung kasi kung mapapansin, kung maano po natin, yung coffee po is galing din po sa beans. So, pwede din pong maging dahilan po ng pagtaas po ng uric acid level. And at the same time po, diuretic po kasi din may diuretic effect po ang coffee. So, pwede po kayong umihi ng umihi. Kung hindi po mapapalitan po yan ng tubig, madidehydrate po. So, yun lang naman po ang po sa kidney. Pero more ang problem po sa tingin ko po ng pag-inom po ng 8 cups ng coffee is more on sa heart. Hindi po sa bato. Oo. So, actually ako, mahilig din ako uminom ng coffee eh. When I'm stressed, I drink coffee. When I'm sad and low, I drink coffee. When I'm happy, I drink coffee. So, I coffee all the time. Hindi naman siya nakakasama masyado. So, ayun, Risa. And thank you for your... i-greet ko lang ulit yung baby ni Aida is 4 months old baby boy. Nakikinig daw sila ngayon. Pero nasa tiyan pa yung baby. Hello, Aida. They're just watching and cooking breakfast. Lunch na yan. Yan, si Risa. Yeah, thank you. Nice. Doc, naka-online. Yan, naka-online kami ngayon. So you can watch us. Sige, Google nyo lang po. Si Maria. Maria Salvador. M.A. Salvador to eh. Ma Salvador yan. Ask ko po yung yung pong kinakain namin na Korean herbs. Sabi ng papa ko, maaari daw po makaalis ng kidney stones at saka mga kidney diseases. Parang luya po ito. Then we cut a few slices, nilalagay sa tea at maaari daw makaalis ito. It's not... Wala po kung... Basta po sa akin po... sambong ang no? Sambong lang po. Pero sa mga pagdating sa mga Korean, wala po kung mai-recommend po. Oo. So, yun po At hindi po lahat ng sinasabing lalo na pagka wala namang approved therapeutic claim. Hindi naman po. Si Alvin ulit. Okay. Sabi niya, kung basahin on air. Sige. Si Alvin. Yeah, okay. Doc, how important po yung control ng sugar sa kidney stones? Kasi ang papa ko may kidney na may stones pa. Anong kidney? Baka diabetes. Diabetes po. May kidney na may stones pa. So, kailangan po talaga sa mga diabetic is, lalo na po sa kanya kasi may kidney stones din po, na kontrolado po yung sugar. Kasi po, ang pinaka-problema po niyan, bukod sa tumataas po yung creatinine, is yung infection sa ihe. Yung tinatawag natin urinary tract infection. So, pag diabetic po, at lalong-lalo na po kung may kidney stones, masyado po silang prone na magkaroon ng infection sa ihe. So, once na nagkaroon ng infection sa ihe, pwede po itong umakyat sa kidneys at pwede din pong malfunction po yung bato dahil po sa infection. Yun. Miss Alimurong, maraming salamat po. Thank you very much.
for your comments. Hindi ko na babasahin. Doc, saan daw po matatagpuan ang clinic ninyo? Ang clinic ko po sa may meron po akong clinic sa Abitus po. Sa Abitus po, MWF po ang schedule ko po doon. 1 to 3. Meron din po sa tapat ng St. Joseph po, daily, 3 to 5, and Saturday po full day. And meron din po ako sa Lourdes, Tuesday and Friday po, 10 to 12 po. Yeah, and you can call Lourdes kung gusto niyo po magpa-appointment kay Dr. Reg. Pwede kayong tumawag sa 222-9012 at 222-9013. Pwede po, para hanapin niyo siya doon. Yeah, you can ask. Doc, pwede magtanong about sa eyes kasi meron kuliti ang kuya ko. Magto 2 weeks na, hindi pa naaalis kung ano-ano na tinry, itapal. Yung kuliti po is bacterial infection. Go to your nearest eye doctor at bibigyan kayo ng antibiotic na prescription. Unfortunately, hindi tayo pwede magbigay ng prescription sa ere dahil hindi naman kayo bibigyan sa drugstore. You have to get a prescription talaga for antibiotics. Alvin sabi, Doc, bata pa pala yung kasama niyong doktora. Check ko sa internet. Yan. Ayan. Yun nga rin sabi ko, doktora, parang intern ka pa lang pero hindi po. Siya po ay isang fellow na sa nephrology. Yan. Doc, yung bang advantage ng pag-inom ng tubig ulan? Is it recommended? Kasi sabi nila, ito raw, mabisa pang alis ng bato sa bato. Tubig ulan. Sa ulan, wala naman po. Basta sa akin po, tubig lang po na normal. Malinis na tubig. Malinis na tubig. Yeah, make sure. That's the first time I heard that. Yeah, kasi, hindi, may mga narinig akong ganun din before eh. Yung isasahod yung tubig ng ulan, tubig ng buko, Opo. yung coconut water. It's good. It's nutritious. It's Coconut water. It's fun to drink. Pero Tubig sa ulan, parang wala pa po ako nabasa. actually, yung ulan kasi distilled water yan eh. Diba? Distilled naturally. Naturally enhanced with pollution at Huwag lang yung dumaan na sa mga bubong. sa yero. Minsan dumaan sa mga yero, Doc. No? Tubig ulan Patay pero tayo doon. sa yero pala nang galing. Hindi, kasi sabi ng ibang matatanda, pang-alis ng bungang araw yan, pang-alis ng kati-kati, alam mo na. Ang alam kong pang-alis ng kati-kati, kamot eh. Wag. Wala naman Yun nga lang ma-infect lalo. Gregory Sales, sabi niya, Doc, sabi niya, Doc, yung aking friend, uminom ng gamot sa rayuma. Kailangan daw po ma-dialysis. Rayuma ba may kinalaman sa dialysis? Baka yung gamot. Pwede po yung gamot, pwede din po yung rayuma. Baka po sobrang taas po ng uric acid. Ayun. Yung uric acid po, pinakakalaban po natin sa rayuma eh. Tapos po, dagdagan pa po ng mga gamot, mas lalo po, mas malaki ang chance masira po yung bato. Yan. Doc, ilang babies ang pwede kapag meron sakit sa bato? Ang misis ko po kasi nagkaroon ng stones. Balak namin magkaroon ng baby. Wala po kasing kung ilang babies ang pwede. Just as long po yung kidney function is okay. So, ang pinakabatayan po natin is yung creatinine po. Dapat po nasa normal po na level po lagi. Doc, pinabawas po ng doktor yung pagkain ng munggo at mga patani dahil sa kondisyon sa bato. Hindi ba gulay din ito? Yun nga lang po yung mga buto po na yan, mga patani po is mataas po sa uric acid. Kaya po malamang na pinagbawal po sa inyo kasi po pag mataas ang uric acid po, nagiging stones din po yan eh. Yun po yung dahilan yan. Aling Aida Lume. Aida Lum. Ano daw predisposition na magkaroon ng sakit sa bato kung babae, lalaki o bading? Wala yata. Wala naman po. Depende po sa mga comorbids po yan. Kung high blood, diabetes, irregardless kung babae po kayo, lalaki, or sexual preference po. Ayun, alcohol limits. Sabi, alcohol limits. Yun lang ang comment niya. Question mark. Basta po moderate lang moderate po. Moderate lang, ano? Pwede naman, huwag lang marami. So, is it true that smoking can also cause bladder cancer? Kasi suspicious po sila sa hubby ko dahil sabi, smoker siya. Yes, opo. It is true. Pati mga nagtrabaho sa mga factory ng
tela, yung dyes, anilin dyes, etc. Pwede po, ano. Doc, night shift po ako. Hirap ako sa pag-ihi palagi because of work. Maaari ba maapektuhan at ma-dialyze in the future? I was reading over the net while na-browse daw niya. Is it? Kung hirap po sa pag-ihi po, kailangan po talaga mapacheck po yung sa kahit urinalysis man lang muna po. Tingnan muna po natin yung mga resulta po. Pero wala po yung kinalaman kung night shift po kayo. Kahit gabi o ano. Opo. Yung nagtanong din ng alcohol, question mark. Susunod na question mark, sex, question mark. Sa sex po, wala naman pong problema. Basta importante, meron kayong kasex at hindi pilitan. Yan. So, hindi naman nakakaano ng kidneys yun, ano, Doktor? Hindi po. Doc, I've been taking pills for more than 2 years. Wala bang effect ito sa kidneys? Kasi ang mama ko po, na-transplant 2 years ago. Okay naman siya. Kanya lang masyadong economically. Ayun. Sa pills po, wala naman pong problema po. Wala naman. Hindi mo nakakasira ng kidneys. Hindi naman po. Basta po yung blood pressure is controlled. Umiinom po ako ng losartan at saka clopidogrel. Maaari ba makasira ng bato ito? Hindi po. Yung losartan po actually mas maganda pa nga po yan sa bato. Yun, protective po siya eh. Pinaprevent niya po yung albuminuria po sa ihi po. Pakigreet din ako. Mr. Juan Dizon. Juan Dizon. Magandang umaga and thanks for listening. Sabi niya, lagi kami naka-tune in pag Thursday dito sa 89. Ayos, thank you po. Maraming salamat. Sabi ni Bebe Montilla. Doc, halong-halong kay Dian. Meron kami ask about yung aking dodong nagkaroon ng yung aking dodong nagkaroon ng baka UTI ibig sabihin nito. UT. Tapos ascending. Hindi ko maintindihan text niya. Ascending, maaari daw destroy ang kidneys. Baka ascending infection. Pyelonephritis po siguro yan. So, ibig sabihin po niyan, kaya ascending, umakyat na po sa bato yung infection. So, maaari po talaga makasira kung hindi makakontrol po yung infection. Yun. So, yan po ay infection na nanggaling sa baba, umakyat, nakarating sa bato. So, yun ang nangyari sa dodong mo, ano? Ano yung dodong? Kapatid ba yan? Kapatid po. Lab. Ano? Si Bebe at si Dodong yan. Ayan. Dok, mahal pa maopera ang bato pag pinalitan? Transplant, ang ibig niya sabihin, opo, mahal po ang transplant. So, kung medyo kapos po sa budget, ang pwede niyo pong gawin, lumapit po kayo sa National Kidney. Meron po kasing charity po doon eh. So, parang sasagutin po ng social service po yung transplant. Pero hindi po totally. Pero mas malaki pong kabawasan. More than 50% po ang matitipid. Yung PhilHealth po? Yan din po, yung Z-package po ang tawag po dyan. Makakatulong po na malaki ang PhilHealth. Ganun ha? Sabi. Doc, may ininom kami coffee pang-reduce. Effective naman. Hindi ba nakakasira ng kidneys ito? Sinabi yung brand. Javita. sa akin po kasi basta po yung mga pang-reduce po, hindi ko din po nire-recommend po. May mga component po kasi siya na minsan po hindi nilalagay po na pwede po makasira po din sa bato. So mas maganda po kung normal na lang po na pag-reduce po tulad po ng exercise kaysa po uminom na lang po ng kung ano-ano po, lalo po yung mga herbal. Wag na kumain ng mga artificial. Ano na lang, natural na. Natural na lang po. If you wanna lose weight, lessen your intake. Or ano na lang ang tawag dito? Increase activity. Yan ha? Magandang umaga dyan, Dr. Pat and Company. Javita daw is naturally occurring galing from okay. Kung natural naman yan, okay lang, walang problema yan, ha? Sabi niya, Doc, we party a lot kasi ang work ko po, mixer. So, yun, nasagot na ni Doktora kanina. Walang effect yung nagtatrabaho ko sa gabi. Wala naman. Ang masama dyan, yung mix ka ng mix na maraming drinks at inom ka ng inom. Wag lang, ha? Alam nyo, Doktora, ang bilis-bilis ng oras, It's already 10:05. And in the future, we might have to invite you again kasi ang dami pa mga questions na pumapasok dito, Doktora. It's a pleasure at napakaganda. Very interesting yung topic. Maraming mga interesting questions na dumarating dito. Maraming salamat po. We enjoyed our program with you today, ha? Opo. Doktora, so
Sa ating mga listeners, same time, same frequency next week dito sa ating programang Konsulta Pang Medisina. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong umaga. Thank you. 89.5 My Super K Radio. Worldwide Konsulta Pang Medisina. Konsulta Pang Medisina. is brought to you by Our Lady of Lourdes. International Medical Center. With the best music mix. That keeps you riveted to your radio. This is PBS, the Philippine Broadcasting Service, jointly owned and operated by the national government and Subic Bay Metropolitan Authority. This is where you find